Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang dalawang mahalagang development na may direktang epekto sa regional security at sa posibleng direksyon ng AFP modernization. Una, ang opisyal na kumpirmasyon ng South Korea na kumpleto na ang flight testing ng KF-21 Boramae, at magsisimula na ang serial production nito. Ikalawa, ang aktwal na live-fire exercise ng USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group sa West Philippine Sea, isang malinaw na mensahe sa tumitinding tensyon sa rehiyon. Magkaibang balita, pero iisang tanong ang binubuo, paano naaapektuhan ang Pilipinas, ngayon at sa mga susunod na taon? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kinumpirma ng Korea Aerospace Industries o KAI na matagumpay nilang natapos lahat ng planong flight tests ng kanilang KF-21 Boramae fighter jet, at mas maaga pa sa inaasahang schedule. Umabot sa mahigit 1,600 test flights ang naisagawa ng KF-21 prototypes, at ang mas kahanga-hanga, walang major accident, walang critical delay. Para sa isang modern fighter jet development program, bihira ito. Karaniwan, ang ganitong proyekto ay dumadaan sa cost overruns, redesigns, at flight incidents. Sa kaso ng KF-21, malinaw na disiplinado at maingat ang naging development process. Dahil dito, binigyan na ng green light ang KAI upang simulan ang serial production ng KF-21 Block 1, na nakatakdang pumasok sa serbisyo ng Republic of Korea Air Force o ROKAF simula maagang bahagi ng taong ito. Ibig sabihin nito, posibleng by late 2026, aktwal ng operational ang KF-21 Block 1 sa frontline squadrons ng South Korea. Ang maagang completion ng testing at production ay may tatlong malalaking epekto, at dito pumapasok ang Pilipinas. Una, dahil maagang matatapos ang production ng Block 1, mas maaga ring makakapag-shift ang KAI sa Block 2 variant. Ang Block 2 ang inaasahang mas advanced version, na mas bagay para sa export market, kabilang ang mas maraming weapon integration at mas mature na systems. Ikalawa, napakahalaga ng isang bagay sa procurement rules ng Pilipinas, ang requirement na ang isang defense system ay proven and in service sa origin country, o kaya ay may dalawa o higit pang foreign users. Kapag ang KF-21 ay pumasok na sa active service ng ROKAF, natatanggal ang isa sa pinakamalaking hadlang sa posibleng acquisition ng Philippine Air Force. Hindi na ito prototype, hindi na paper aircraft, ito ay operational fighter jet. Para sa PAF, na matagal nang naghahanap ng multi-role fighter na balanse sa capability at cost, mahalagang milestone ito. Dagdag pa rito, mahalagang tingnan ng KF-21 hindi lang bilang kapalit ng lumang fighter jets, kundi bilang foundation ng future air combat capability ng isang bansa. Ang disenyo nito ay sadyang ginawa para maging flexible, handa para sa upgrade sa sensors, weapons, at software habang tumatagal ang serbisyo nito. Sa modernong digmaan, hindi na sapat ang malakas sa simula, mas mahalaga ang kakayahang mag-evolve kasama ng banta. Para sa Pilipinas, mahalaga ito dahil ang procurement ng isang MRF ay hindi lang pang 5 taon. Ito ay investment na inaasahang magsilbi ng 2 hanggang 3 dekada. Kung ang platform ay sarado at mahirap i-upgrade, mabilis itong magiging obsolete. Pero kung open architecture ang sistema, may kakayahan ng bansa na magdagdag ng bagong armas, radar modes, at data link capabilities depende sa pangangailangan at budget. Bukod pa rito, ang operational use ng KF-21 ng ROKAF ay magbibigay ng real-world data, mula maintenance cycles, mission readiness rates, hanggang actual operational costs. Ito mismo ang klase ng impormasyon na hinahanap ng mga defense planners ng Pilipinas bago maglabas ng bilyong pisong pondo. Sa madaling salita, habang lumilipad ang KF-21 sa Korea, mas lumilinaw ang desisyon ng Pilipinas kung ito ba ang tamang eroplano para sa ating sariling himpapawid. Ikatlo, ang pagpasok ng KF-21 sa serbisyo ay magpapahintulot sa ROKAF na tuluyang palitan ang kanilang legacy F-5E, F-Tiger II fighters, na nakaschedule ng i-retire simula 2028.
Ibig sabihin, seryoso ang South Korea sa transition, at hindi ito short-term experiment. Kung sakaling pumasok ang KF-21 sa radar ng PAF bilang MRF candidate, malinaw kung bakit ito attractive. Ang KF-21 ay isang 4.5 gitling GENERATION fighter, hindi full stealth, pero may reduced radar signature, modern AESA radar, advanced data links, at open architecture na pwedeng i-upgrade. Para sa Pilipinas, ito ay sapat para sa air defense, maritime strike, at deterrence missions nang hindi sumasabog ang budget sa acquisition at maintenance. Mas mahalaga, ang KF-21 ay hindi isolated platform. Ito ay produkto ng isang bansang naging consistent defense partner ng Pilipinas, mula FA-50, frigates, hanggang corvettes. Ibig sabihin, may existing trust at logistics familiarity. Habang sa Korea ay naghahanda para sa mass production ng modern fighter jets, sa kabilang banda naman ng rehiyon ay may malinaw na mensahe mula sa Estados Unidos. Ang USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group ay nagsagawa ng live-fire exercise sa West Philippine Sea, bahagi ng mas malawak na freedom of navigation at deterrence operations ng US Navy sa Indo-Pacific. Hindi ito simpleng training exercise. Ang live-fire drills ng isang aircraft carrier ay nagpapakita ng full combat readiness, mula carrier air wing, escort destroyers, hanggang integrated command and control systems. Sa konteksto ng tumitinding maritime tensions, ang ganitong galaw ay malinaw na signal, hindi lang sa mga kaalyado, kundi pati sa mga potensyal na adversary. Ano ang mensahe nito para sa Pilipinas? Para sa Pilipinas, ang presensya ng USS Abraham Lincoln ay may dalawang mahalagang kahulugan. Una, pinapatunayan nito ang patuloy na commitment ng Estados Unidos sa regional stability at sa kanilang defense partnerships, kabilang ang Mutual Defense Treaty sa Pilipinas. Ikalawa, ipinapakita nito kung paano gumagana ang credible deterrence, hindi sa salita, kundi sa aktwal na kakayahan at presence. Habang ang Pilipinas ay walang aircraft carrier, ang tanong ay hindi kung kailangan ba natin ito, kundi paano tayo magiging relevant sa. Ang KF-21 ay simbolo ng modern air power, isang kakayahan na posibleng maabot ng Pilipinas sa tamang panahon. Ang USS Abraham Lincoln naman ay simbolo ng alliance power, ang kakayahang suportahan ng isang superpower ang mga kaalyado nito sa oras ng pangangailangan. Kung pagsasamahin, malinaw ang direksyon ng regional security architecture. Ang mga bansa ay inaasahang mag-invest sa sariling kakayahan, habang umaasa sa alliances para sa strategic depth. Para sa AFP modernization, ang tanong ngayon ay hindi lang kung anong platform ang bibilhin, kundi kung anong papel ang gustong gampanan ng Pilipinas sa mas malaking Indo-Pacific security picture. Ang maagang completion ng KF-21 testing at ang pagsisimula ng serial production ay hindi lang balita ng South Korea, ito ay signal sa buong rehiyon. Samantala, ang live-fire exercise ng USS Abraham Lincoln sa West Philippine Sea ay paalala na ang tensyon ay hindi teorya, kundi realidad. Para sa Pilipinas, ang dalawang balitang ito ay nagsisilbing wake-up call. Ang modernization ay hindi sprint, kundi marathon. At sa larangan ng depensa, ang pinakamapanganib na sitwasyon ay ang hindi handa sa mundong mabilis magbago.